Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagpapatuloy po tayo sa ating programa. Tira Brigada mga kabrigada, at syempre pasok na tayo sa ating segment na legal na usapan. Kasama po mga kabrigada ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pero bago ang lahat mga kabrigada, 5 minuto, makalipas po ang alas 8 ng umaga at ang oras ay natin sa atin po mga kabrigada ng ating Yummy Vit ES2 Oral Drops. Yan, may mga babies po talaga kasi mga kabrigada na pihikan or ang hirap po mga kabrigadang pakainin. Sa ganyan hong sitwasyon, mahalaga po mga kabrigada na ibibigay natin yung tamang supplement. Yan, para po hindi tumamlay ang kanyang katawan. O mga kabrigada, nakakatulong po araw-araw ang pagpapainom sa kanya ng ating Yummy Vit ES2 Oral Drops. Yan po kasi mga kabrigada ay mayroong vitamins B1 at B2. Yan, parang bananas in pajamas lang yun B1 at B2. Yan, suporta po sa tamang metabolismo ng pagkain at gawing enerhiya po mga kabrigada yung mga nutrients na na-absorb ng ating mga chikiting doon sa kanyang mga kinakain. Kaya naman kahit medyo po choosy si baby, may suporta naman po mga kabrigada para po sa kanyang lakas at sa kanyang ganang kumain. Yan, meron din po mga kabrigada ang ating Yummy Vit ES2 Oral Drops ng essential nutrients. Yan, tulad po mga kabrigada ng taurine. Yan. Kaya naman malaking tulong po iyan mga kabrigada sa overall development ng inyong mga chikiting. Yummy Vit ES2 Oral Drops, pamanang aruga. Ay! Yan. Type ko yan. Available po yan sa mga turusadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa The Generics Pharmacy, sa Mercury Drugstore, sa Generica mga kabrigada, sa Carl Andre Drugstore at sa mga local pharmacies na naririyan ho sa inyong mga lugar. Ay! Type ko yan. Sige, simulan na natin mga kabrigada. Ngayong umaga makakasama ho natin dito sa ating programa si Attorney Crisel Balmes Quintua, si Attorney Mary Monet Zabarte at si Attorney Alan Alda. Yan, ang ating usapin, Attorney, ito Attorney Alan. Napag-usapan na natin to dati pero ibinabalik ko lang kasi marami ang nagtatanong sa atin ulit-ulit. Oo, sabi ko ay siya, sige. Oo, yun ulit ang magiging paksa namin ngayong araw ng Sabadong ito. Sige po, pagbati po muna sa ating mga tagapakinig. Morning po ulit sa ating mga tagapakinig at binabati ko po si Attorney Benjan Maralit na wala po ngayon. Mukhang masarap po ang lagay ngayon sa kanyang kama. Sana all. Oo. Pati po si Attorney Joel na napakatagal na natin hindi nakikita. Iyan talaga, masyado nang masarapan sa kama. Tapos demanding pa. Good morning po sa inyo, Attorney Joel. Meron po tayong mga bagong lawyers po kasama, mga ladies po. Apo. Papakilala po sila. Sige po. Sige po, Yes, pagbati sige pa po. muna. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng tagapakinig ng ating Brigada News Batangas, lalong-lalo na po sa mga taga-Taysan. Yan. Oy. Ang aking asawa ay nakikinig, binabati ko po ang aking asawa si Mr. Gregory Quintua. Wow. Attorney Monet. Hello. Good morning po. Good morning sa lahat ng tagapakinig ng Brigada News FM Batangas and especially sa mga taga-Lipa. Hello po. Hello to my husband, Henry Dinglasan, and my son, Primo Dinglasan. Po. Yan, sige, simulan na natin. Ang bakbakan. Ay, Ganda. bakbakan pala. Ay, gano'n? Napitindi po aking dinala ngayon. Oo nga po, Attorney. Para ayaw mo sumakitan yung ulo ngayon. may dalawa kang backup, Attorney, na kasama. Basta Sige. po hindi yung ating pong suki hindi magtanong. Okay Dumudugo tayo masyado kapag nagtatanong Opo. Sige po. Pero sa panimula po ng ating talakayan, gusto muna nating ipaliwanag or gusto muna nating i-define sa ating mga tagapakinig. Ano po bang ibig sabihin ng co-ownership sa batas? Well, pinakasimpleng definition po ng co-ownership ay pagmamayari po ng maraming tao sa isang bagay. Yan.
pwede po kasi tayo magmay-ari ng isang bagay, isang lupa, kung ano man, pero marami po tayo sa paraang legal. Halimbawa po, pag ito po yung ating minana, meron po tayong co-ownership doon. Pero kalimitan po sa co-ownership, hindi po defined o hindi po alam yung boundaries o aling parte ang kanya. Okay. Yun po ang sa co-ownership. Yes, tama po yan, Attorney Alan. No? So, nagkakaroon ang mga co-owners ng itong tinatawag na undivided share. Alam nila na meron silang share dun sa isang particular na property or isang bagay. So, balit hindi pa nila natutukoy kung alin yung portion at hindi pa nila masasabi kaagad-agad kung alin doon yung parte nila. So, yun yung pinaka key concept doon, Brigada Mel, na meron silang undivided share. So, ibig sabihin, buong-buo pa. Oo, at baka marami pa silang nagmamay-ari. Ganoon. Posible yan, dalawa o higit. Pag ang pinag-uusapan natin ay co-ownership sa ilalim ng batas. Opo. Attorney Manette, may idadagdag ka po ba? Actually, yun na yung definition natin sa batas. So, it is an undivided share of a certain property. So, ibig sabihin nga po, gaya nga po na sinabi ni Attorney Crisel, pag may-ari siya ng dalawa o mahigit pang tao na hindi pa alam kung ano ang mismong portion ng bawat isa. Oo, sabi kanina ni Attorney Alan, pwede ito dahil sa minana. Other than minana, paano pa po ba nagkakaroon ng ownership sa ganoon? So, halimbawa nito ay bumili ng sabay o yung tinatawag nating joint purchase, halimbawa magkaibigan, magpinsan, magkapatid, halika bili tayo ng house and lot. So nagkakaroon ng joint ownership dyan kapag sila ay sabay na bumili at sabay silang nag-contribute para sa pagbili nito. Halimbawa rin ay ang pag-aasawa. So ito ay nakadepende pa rin naman sa property regime ng mag-asawa. Subalit karaniwan, once na ikinasal ka, ang property, lahat ng pag-aari, at lahat man ng maging gains nitong mga properties na to ay pinagsasaluhan o pinagsasamahan ng mag-asawa at ito ay nakapangalan sa parehong mag-asawa. So, ibig sabihin kahit sino ay pwede na magkaroon ng co-ownership. Yes, pwede sa po. isang property. Pwede po, pwede. Oo. Basta parang may binding sa kanilang dalawa. Ganon ba yun? That's correct, that's correct. Okay. So ito, sa usapin po na ito kasi sa mga magkakapatid hindi ba? Pag mana-mana, itong medyo mahirap-hirap. Pero halimbawa po sa magkakapatid, ang magkakapatid po ang nagmana ng isang lupain, pwede po bang isa lang sa kanila ang magbenta ng parte ng lupa? Okay, so in that case, pwedeng isa ang magbenta, pero we have to take note na share lang niya ang pwede niyang ibenta at hindi ito particular sa isang specific portion ng lupa o pag-aari. So, sinasabi sa ating Civil Code of the Philippines na ang co-owner ay pwedeng magbenta, mag-encumber, o magsagawa ng acts of ownership pero sa share niya lamang. Ang ibig sabihin nito, kahit ibenta ng isang co-owner ang buong ari-arian na para bang siya lamang ang may-ari, o kahit gawin nito na walang pahintulot sa ibang co-owner, ang bentahan ay maituturing na valid lamang with respect dun sa kanyang share. At hindi ito valid sa ibang co-owners unless ito ay merong kanilang pahintulot o may otorisado ang pagbebenta nito. Paano kung hindi po define kung ano yung share? So, okay, Attorney Attorney. So, kapag po halimbawa, kagaya po ng sinabi ng Attorney Crisel, pwede nga pong magbenta, pero yung kung gaano kalaki lang yung share niya doon sa whole property. If hindi defined ang share, doon po papasok yung iba't ibang mga agreement na dapat in-enter ng mga co-owners like partition agreement para magkaroon ng definite portion or definite specific location na yung bawat co-owners. And once po na ma-define yung share ng co-owners, saka lang po natin malalaman kung ano yung talagang location ng property na ibinenta nung specific co-owner na yun. At dapat siguro kapag magbebenta, naka-specific doon sa certain na kung aling parte, anong sukat, di ba? May pa-survey dapat. Yes, totoo po yan. So in some cases, kung paano natin malalaman, paano ba malalaman kung alin ang particular na portion ng bawat isa. So karaniwan, sumasailalim po tayo sa tinatawag na extrajudicial partition, o ito yung labas sa korte na usapan. Simpleng agreement lang ito, halimbawa ng magkakapatid sa isang manahan,
na sila'y nagkakasundo na ito ang kanila, ito ang kaakin. At dito pumapasok yung pagkuha ng services ng ating mga geodetic engineers upang tukuyin, i-subdivide yung property at sa ganon, sa pamamagitan ng kanilang agreement ng mga co-owners ay natutukoy nila kung alin na ang kay Juan at kay Pedro. Yan. Alam mo, Brigada Mel, ang konsepto po na co-ownership ay dahil marami nga po nagmamayari sa isang bagay. At kung ilan po kayo, yun po kalimitan ng hatian. So kung 4 po kayo, meron kayong ika-4 or 1/4. At meron kayong karapatan para i-dispose ito, ibenta, ibigay, sirain. Yung share nyo lang. Okay. Para po may dispose po ang lahat, may benta ang kabuuan, halimbawa ng isang lupa, yung isang may share doon, pwede niya lang talagang yung share niya lang ibenta. Pero para yung kabuuan, dapat po lahat ay magbebenta. Opo. So it may be through a special power of attorney kung iisa lang po ang tao nandito, or lahat po sila ipipirma. Okay. Oo. So itong written agreement or yung document na ito, papasok siya kapag maghahatian ng property? Ganun ba iyon? Not necessary paghatian lang. Basta any dispositions po na real property, kailangan po ay written agreement na para maging valid po ang ating paglilipat. Okay. 'Di ba po na previously na pag-usapan natin na kahit anong agreement, verbal or written, that is valid. Pero pagdating po sa real property, kailangan po ito ay written. Apo. Tama yun, Brigada Mel. Kasi we have this concept then under the civil code na kapag co-owners ka, hindi ka naman obligado na manatili kang forever co-own nyo yung property. So, ang isang co-owner ay pwedeng mag-demand sa kanyang kapwa co-owner na hatiin natin ito. So, sa pamamagitan nito ng paghahati, ano ba yung pamamaraan? So, kapag hinati mo ang isang lupa, ay kailangan ito ay may katumbas na kasulatan, kagaya ng nabanggit ni Attorney Alan, at talagang nirekomenda na magkaroon kayo ng written agreement. Halimbawa nito is yung mga tinatawag nating mga extrajudicial settlement of estate, kung ito ay pagmamana. Merong iba na co-ownership agreement, at yung iba naman ay partition agreement. Opo. Sige, malinaw. Ito naman po, para kay Attorney Monet, ano ba ang dapat gawin kung may isang co-owner na ayaw pumayag? Itong kadalasang sakit sa ulo Pag ayaw pumayag na ibenta yung isang property. Well, hindi po kasi natin mapipilit talaga ang isang co-owner na ibenta yung share po niya. Kagaya po ng sinabi kanina, lahat naman po ng co-owners have a right o may karapatan sila na dispose yung specific portion na allocated or yung specific portion nila dun sa property. Ngayon, kung ayaw po nung isang co-owner na ibenta yung kanya, dapat po irespeto natin yon. Pero as to her portion or as to his or her portion, hindi po natin pwedeng pilitin na i-dispose niya yung property, lalo na kung hindi po siya nagko-consent. So, yun. Ang mangyayari dyan, Brigada Mel, ipapartition na ngayon yung co-ownership. Magkakaroon na po ng partition para ma-define na po yung shares at malayang ma-dispose o may benta no mga gusto magbenta yung kanilang share at maiwan naman po doon sa ayaw yung kanya. May tanong lang po ako, may certain sukat po ba na nakalagay sa batas na yung paano kasi kung kakarampot lang na lupa tapos madami ang may-ari, paano po yung ganoon? So, sabi ko po, ang general rule sa co-ownership kung ilang kayo, equally divided po yan. Unless po, mayroong ibang agreement as to the shares sa isang co-ownership. So, pwede po dahil mas malaki ang kanyang share sa pagbili. Halimbawa po, ibinili nila 1 million ang worth ng property. Sila po ay 3. So, halimbawa po, lahat sila ay tig 300 o yung isa 400, so mas malaki yung share ng isa. So depende po yan sa naging usapan nila upon the acquisition po of the
property. Oh, ganun pala yun. Trabaho. Oo, at masakit sa ulo. Puro mat po. Oo, puro mat. Sabi ninyo na ayaw yung pumasok ng mat eh. Oo. Ito, mat pa rin. Mat. Oo, di ba? Ayoko talaga naman. Siya na nga po mga kabrigada. Sa mga ganitong pagkakataon, marami yung, kasi maraming mga co-owners, lalo-lalo sa magkakapatid na hindi nagkakasundo pagdating po dito sa mga bagay na are. So, sinasabi kanina sa ating talakayan na kailangan pa din, kung ayaw nyo makipag-usap, kailangan nyo makipag-usap. Hindi pwede yung ganoon. Kasi minsan, di ba, mga ma'am and sir, na kapag gano'n, may co-ownership, bahala na sila niyan. Di ba? Hindi wala nang pakialam. Pero pag nagdating ng bentahan, pag sinabing bentahan, ayun, nagkaroon ng pakialam. 'Di ba? At nagkakagulo minsan sa mga ganyan na pagkakataon. Kaya naman po sa ating mga kabrigada nakikinig ngayong umaga, pagdating po dyan sa mga property, lalong-lalo na kung co-ownership o kaya minana ninyo, meron kasi mga, di ba, Attorney Alan, may mga yung mga sitwasyon tayo na minana pa nila sa kanilang lola ng lola at hindi pa na itatransfer. Doon talagang sa mga tagapagmana na. So, yun ang pinakamasakit sa ulo sa lahat. Oo. Madami pong ganyan. Yung tama po sabi niyo, ay wala na pakialam dyan. Inyo na yan. Kaya lang, hindi po maaari naman kanila yun. Kung hindi rin naman siya gumagawa ng any act para ibigay sa kanila yung karapatan. Kasi nananatili po yung share niya doon po sa property. Hindi pwedeng verbalan lang. Hindi po. Dapat, kung gusto nyo sa kanya na, gumawa ka ng kasulatan na ito ay binibigay ko na sa kanila. Diba? Ganoon po dapat. Yan. Isang paalala po yan mga kabrigada mula sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagpapatuloy tayo sa ating programa alas 8:25 ng umaga at ang oras yan po mga kabrigada, yanitid sa atin ang ating Yummy Vit, hindi pala oral drops yun. Yummy Vit Syrup mga kabrigada. Nako, lalong-lalo na ho sa mga anak ninyong pagod at walang energy. Kapag ganyan po mga kabrigada ang ating mga chikiting, nawawala rin po yung kanilang sigla sa pakikipagkaibigan. At alam nyo ba mga kabrigada, yung pakikipagkaibigan na yan, kailangan po nila iyan habang lumalaki sila dahil social interaction yan. No? Diyan po sila mga kabrigada natututo na makipagkapwa-tao. Yan. Kaya naman po sa ating mga mommies, huwag hayaang mawala yung kanilang energy. Yan. Malaking tulong po mga kabrigada ang araw-araw na pagpapainom ng ating Yummy Vit ES3 Syrup. With zinc po iyan, Dahil po yan mga kabrigada, merong taurine, meron po yung B vitamins na suporta po sa pagbibigay ng enerhiya. At meron din po yan mga kabrigadang mood support para po mas enjoy ang pakikipaghalubilo po mga kabrigada sa kanilang mga kaklase. Yan. Plus, ang dami naman pala nito, may plus pa. May essential nutrients din po yan mga kabrigada, katulad po ng lysine, chlorella growth factor at zinc. Kaya naman po mga kabrigada, overall mga kabrigada ang proteksyon at benepisyong dulot ng ating Yummy Vit ES3 Syrup. Yan. Simulang tuparin ng ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now. Available po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Sa Carl Andre Drug Store, sa The Generics Pharmacy, sa Generica mga kabrigada, pati din po mga kabrigada sa Mercury Drug Store at sa South Star Drug. Type ko yan. Yan, dire-diretso na ho tayo mga kabrigada sa ating usapin ngayong umaga. Kanina na pag-usapan natin paano kung ayaw ibenta. Yung ari-arian ng isa sa mga co-owner. Ngayon ang tanong, mga ma'am and sir, ano po ang mga legal na requirements para maging valid ang pagbebenta ng isang bahay o lupa? One of the requirements po, yung mga legal requirements, syempre, gustong-gusto namin mga lawyers sale. Gustong-gusto namin mga lawyers yan eh. So, syempre, at saka po yung grounded yata yung isa, Brigada Jem. Sige nga.
grounded lang yata yung ating microphone. Sige lang. Okay na, sige na. Ayan, sige Okay, po. yun. Yeah. Yan. Commercial yon. Take 2. Sige, Technical Attorney Manet. issue. So, syempre, deed of sale po na syempre mga lawyers gumagawa. Tumutulong po kaming mga lawyers in drafting the deed of sale. Yung mga ID po ng mga nagbebenta at bumibili. Ano pa ba? Yung kopya po ng titulo. Kailangan din po ang kopya ng titulo. At saka po yung mga tax declaration, yung mga pagbabayad ng mga amilyar, yan po yung mga usually hinahanap kapag po nagkakaroon ng mga bentahan ng real property. And speaking of titulo po, kailangan po ba yung titulo ay nakapangalan na dun sa magbebenta? Or okay lang na kahit hindi pa? Ideally po, dapat nakapangalan sa nagbebenta talaga. Yun po yung pinakamagandang senaryo, nakapangalan sa nagbebenta. Para at least kampante tayo na ang binibili natin ay yung nagbebenta ay may karapatan talaga magbenta ng property niya. Pero may mga nangyayari po kasi kagaya nga po ng kaninang usapan na minana yung titulo, nakapangalan pa sa mga lolo, kalololohan. Possible din naman pong mabenta yon, hindi naman po natin mapipigilan ding ibenta yung mga ganon. Pero meron pong mga additional documents na kailangan i-provide para at least kampante tayo na yung binibili natin ay, or yung mga nagbebenta ay may karapatan talagang ibenta yung property na pinagbebenta. Minsan po, Brigada Mel, pag halimbawa, napakalayong lolo na o lola. Minsan hihingan kayo ng lawyer ng family tree para makita kung sino-sino mga kailangan pumirma. Kasi po, lahat po yun magmamana. So, lahat po. So, minsan, 20 tao, minsan 5 pamilya na. Pero lahat po yun ay kailangan po may pagpayag dahil po nagsasalin po sa pagmamana ang mga shares po dun sa pag-aari dun sa lupa. Opo. What if po kung ang nakapangalan po o nakapangalan pa sa magulang o isang namayapa ang lupa po na ibebenta, maaari pa po ba yung ibenta? Attorney Crisel. Yes, opo. Kung halimbawa naman, ito ay nakapangalan pa sa lola't lola mo na namayapa na at ikaw naman ay bilang mga apo o bilang mga anak ay nagnanais na ibenta itong property na ito, kailangan mo lang sumailalim dun sa proseso na tinatawag natin na extrajudicial settlement of estate. So, hindi mo agad siya pwedeng ibenta nang hindi ka dumadaan dito sa pagmamana. Yan, sa pangkaraniwan na tawag yan ay manahan. So, kung ang isang estate o yung pag-aari ng isang namatay ay siya ay nawala nang wala namang siyang iniiwan na last will and testament, hindi kailangan dumaan sa probate, doon tayo sa extrajudicial settlement of estate kung saan kinakailangan na ang mga tagapagmana ay pumirma lahat. Kailangan walang maiwan, Brigada Mela, kasi dyan tayo nagkakaroon ng problema kapag merong nakalimutan na ilagay doon sa manahan. So, nire-require na ang lahat ng heirs o tagapagmana ay makapirma at sumang-ayon dito sa extrajudicial settlement of estate na kung sakaling gusto na nila magbenta ay pwede na nating pagsamahin yun sa isang dokumento na kung saan ay tinatawag natin itong extrajudicial settlement of estate with absolute sale. So, yun. Kung hindi naman sila pumayag sa ganitong extrajudicial na manahan, ay maaaring ang isang tagapagmana ay mag-recourse dito sa pag-file ng judicial settlement sa ating korte. Okay. Gaano po ba katagal itong extrajudicial settlement na ito? Well, wala namang particular na time frame dito. Subalit, ang mga dapat nating pagdaanan is, number 1 is kailangan natin ihanda yung mga dokumento, yung mga requirements kagaya ng mga PSA death certificate of death, yung mga tax declaration ito. So, mailalim tayo sa paggagawa ng legal na dokumento, ipapanotaryo natin yan. At pagkatapos ito ay i-file natin sa BIR para mabigyan ng assessment sa mga necessary taxes, estate tax, capital gains, documentary stamp tax, yung ganyang mga bagay. At pagkatapos ito, meron tayong e-car na makukuha sa BIR, kailangan natin ng publication, at saka pa lang tayo pwedeng pumunta sa Register of Deeds upang iparehistro itong extrajudicial settlement of estate natin. So,
Depende, Brigada Mel, no, kung ano ang tinatakbo ng ating dokumento. Minsan mabilis, minsan naman kung may konting delay, so nagtatagal tayo doon. So in a matter of, sabihin natin, 1.5 years, 1 year, kung ito ay residential lang, nagtatagal minsan kasi kung agrarian yung property, so may mga dadaanan pa yung proseso, dadaan pa tayo sa DAR. So depende sa proseso. Yun po. At depende din kung makukuha mo ulit or makagilap mo agad yung mga tagapagmana din. Tama yan. Oo. Minsan nasa abroad. Anong Oo, gagawin pahirapan. natin? Attorney, yung isa kong kapatid nasa abroad. Yung asawa niya nandito sa Canada, yung asawa niya nasa Italy. So in such cases, Brigada Mel, pwede naman na yung heir natin is magpadala ng Special Power of Attorney, SPA, para magtalaga ng isang authorized representative niya na mag-execute nitong extrajudicial settlement of estate. So mag-appoint lang siya ng isang kapatid o pinsan or kung sino man na gusto niyang pumirma on his or her behalf. Okay. Ito naman ang tanong. How about po kung mangyari po yung pagbebenta pero wala po naging pahintulot sa lahat po ng may-ari? Alam niyo po yung sabi natin kanina, di ba, pwede yung ibenta yung inyong share, pero hindi nyo kayang ibenta yung lahat. Maliban na lamang kung meron kayong authority galing sa ibang mga may-ari para ibenta ito. Paano kung nakalusot, attorney? Kung nakalusot po, mangyayari po niyan, valid po yung sale as to portion na nagbenta. Okay. Pero yung iba pong portion, hindi po siya valid. Okay. Pwede po ba siya maging valid? Pwede. Kung in the future, pumayag na rin po yung may-ari na doon sa pagbebenta. Pero pag talaga pong hindi, wala pong magagawa at malamang po, ipanalify po yung sale as to the shares na hindi po valid na nailipat. Pwedeng ipanalify. Opo. Kaya lang po, yung bentahan. dadaan po tayo sa korte para po sa nullification, annulment of the sale. Kung nagkabayaran na, paano po ba yun? Maibabalik po ba yung kailangan ibalik nung nagbenta yung pera na ibinayad nung buyer? Nung bumili. Opo. So, pagdating po sa kaso, kasama po sa annulment of sale, ay di magkakaroon po ng balikan yan ng portion. Kung halimbawa naman po yung buyer, papayag pa rin sa bentahan doon sa share lang ng pumayag, ay di maiiwan lang po yun siguro. Depende na lang po sa magiging Usapan. action po ng mga magre-reklamo. Opo. Sige. Ito nga, yung tanong natin, mayroon po bang karapatan ang buyer kung sakaling may problema sa titulo matapos ang bentahan? Opo, may karapatan po. Lalo po't kung wala siyang kaalam-alam na may problema doon sa titulo. Sa titulo, oo. Pero syempre po, ang ating mga buyers, lagi po yung merong dapat ay tinitingnan nila na maigi ang lupa na kanilang binibili. Dapat po nag-check sila. O tinatawag po namin ay nag-due diligence, kumbaga. Ito po bang titulo ay nakapangalan sa nagbebenta? Kung hindi man po, ito po ba nagbebentang ito? Kung hindi nakapangalan sa kanya yung titulo, siya po ba ay may special power of attorney? May karapatan po ba siyang ibenta ito? Titingnan nyo rin yung, kasi may titulo, may tax declaration. Magkatugma po ba nakalagay sa tax declaration at saka sa titulo? So marami pong mga kailangan tingnan ng isang bibili po ng lupa para sure po ang pagbili niya doon sa lupang. Attorney Monet, may dadagdag ka po ba? Yes po. Usually, laging dito tayo nagkakaroon ng problema kasi akala nila porke nakapangalan sa titulo yung nakapangalan sa seller yung titulo, ayos ng lahat. Minsan dapat po tinitingnan din natin lahat ng pages ng title. Kasi minsan may tinatawag po tayong mga annotation. Yung annotation po, nakatatak po yan sa mga likod ng titulo. Minsan, nakalagay doon, nakasanla pala yung titulo. Minsan, may mga kaso pala yung titulo. So, yun po yung dapat ini-inspect din ng buyer. Kasi, kapag po, may tinatawag tayong mirror doctrine. Kapag po halimbawa, lumabas na, on the face of the title, may mga gantong annotation, and still, binili po yung lupa, minsan, hindi po sila nako-consider na innocent buyers. Okay. So, possible na ma-cancel din yung sale dahil po doon na hindi nila in-inspect ng mabuti yung titulo.
Kaya talaga kailangan, sabi nga ni Attorney Alan, due diligence. Opo. Oo. At Brigada, although may due diligence syempre, pero may warranties pa rin po kasi yung sellers na sinasabi niya doon sa buyer na ako talaga may-ari ng lupa at pangangalagaan ko yung magiging karapatan mo sa lupang iyan pag ito ay binili mo. So kami ang tutulong kung halimbawa ay merong settlers, siya ang magpapaalis doon. Siyempre, kasi may warranties po kasi kasama sa pagbebenta po. So doon po nanggagaling yung karapatan po ng buyer sa lupa na kanyang bibili. Okay. Ganon pala yun. So hindi lang ibig sabihin na yung halimbawa buyer ka, hindi lang basta-basta bibili. Titingnan mo din. Kikilatisin po. Yung mga ganyang klase kasi tama, maraming maraming nagagancho. Katulad nito, attorney, naalala ko yung isang may lumapit dito sa amin na humingi na hindi ko na lang siya na-contact uli. Pero she's from Rosario. Pero ang sabi niya ay ibinigay na sa kanila yung kinatatayuan ng bahay nila. Meron ng papel, binabayaran na nila ng amilyar, pero nagulat sila dahil pagbayad daw ulit nila ng amilyar sa munisipyo ay hindi na siya pinabayad at nasuspend daw. Dahil parang ibinenta yung kabuuhan na kasama yung partition nila. Natatandaan ko po yan. Kaya lang po sabi nga natin, kailangang makontak ulit siya para po buo natin yung kwento. Kasi kung paano nga naibigay sa kanila at para makita din kung paano po naibenta nung iba yung property. Kasi sabi nyo nga, attorney, hindi basta-basta naman yun na suspend, di ba? So, ay siya. Sana napapakinggan tayo. Nakalimutan ko na yung pangalan at kinokontak ko kasi yung number niya. Nasa Bulacan na daw yung number. Ganon? Wala na sa Rosario. Kaya sana si nanay na pumunta dito sa atin. Hindi ko na papangalanan, ayaw niya na magpapangalan balikan niyo ho ulit kami din para mabigyan ho namin ng kapaliwanagan yung inyong concern na. Pero sa mga ganyan mga kabrigada, masakit talaga pagdating po sa bentahan ng lupa. Masakit sa ulo, lalong-lalo na kung maraming problema. Sabi nga ni Attorney Monet kanina, hindi lang titingnan yung pangalan, titingnan niya yung likod, yung annotation, para doon natin makikita yung history nung lupang iyon. Kung iyan ba ay problemado pa hanggang sa ngayon, kasi baka hindi ninyo alam. Problemado pala, tas kayo ang papasa ng sandamakmak na problemang iyan. Di masyadong masakit sa ulo. Pero kung ngayon nyo pala ang yan, dahil po dito sa programa nga rin na pinag-uusapan natin, na-realize nyo na ganun nga ang nangyari sa inyo. Nakoy! Parang maha-high blood ka nang wala sa oras. Nako, wag nyo nang dagdagan pa yung inyong problema mga kabrigada. Lalong-lalo na kung totoo nga. Yung ganyang problema ninyo mga kabrigada, nako, ay siya. Ay power cells yun na lang ang pumuna niya nang hindi po kayo atakihin ng high blood. Power cells herbal capsule mga kabrigada, tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandi. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa alas 8:44 ng umaga. Yan, at ang oras ay antid po sa atin ng ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Habang lumalaki po ang ating mga teens, mas mataas po mga kabrigada ang pangangailangan ng katawan para sa tamang nutrisyon. Ang gulay at prutas po mga kabrigada ay natural source ng vitamins at ang exercise kahit po mga kabrigada 30 minutes laang per day ay nakakatulong sa heart, lungs at sa kanilang energy levels. Iwasan po mga kabrigada ang sobrang junk food na kulang po mga kabrigada sa nutrisyon at pwedeng magdulot ng pagod. Yan. Para po mga kabrigada sa dagdag na suporta sa ating mga kabataan, naririyan ho mga kabrigada ng ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Yan po ay may calcium, may B vitamins at taurine para tulungan kang manatiling malakas at focus. Standout ES4 Multivitamins Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now. Available po yan online sa pamamagitan po yan ng Shopee, Lazada,
kabrigada at ng Brigada App na nanariyan ang Brigada Shop. Type ko yan. Sige, diretso na tayo mga kabrigada sa ating usapin. Kanina pinag-uusapan natin co-ownership, magkakapatid na ipinamana yung lupa. Ito naman, paano kapag mag-asawa? Kapag mag-asawa na po mga ma'am and sir, kanino po ba pag-aari ang bahay o lupa na nabili nila habang kasal? So, depende yan, Brigada Mel, no? Kung ano yung tinatawag na property regime nila. So, kapag wala kayong pinagkasunduan na hatian o yung tinatawag nating prenuptial agreement, automatic yan by default sa ilalim ng batas ay nakakaroon ng mag-asawa ng tinatawag na absolute community of property, na kung saan ang kanilang mga pag-aari during the marriage ay joint na kanila yon, sa kanila yon mag-asawa. Ngayon, kapag naman may napag-usapang hatian bago ang kasalan o yung tinatawag nating conjugal partnership of gains, ang income at gains ng mag-asawa after nung wedding ay yun lang ang mapupunta sa kanila, and whatever they have acquired before the marriage remains exclusive property nung husband and wife. Yun. Baka na lumalabas siguro dyan, Brigada Mel, yung konsepto na ang bahay sa babae. Diba? Dahil yung may bahay. Siya yung may bahay. Siya ang may bahay. Pero ang tunay Sa amin po yung niya. bahay. Pero ang tunay Ako yan, nun. I agree. Pero ang tunay nun, hati po sila. Lalo po, nung nagsimula ang mga kasal at the onset of the family code ng 1988, naging absolute community of property na po. Nung na-discuss na rin po naman natin yan. Kapag absolute community of property, lahat po ng pag-aari na mag-asawa, pagdating po na kayo kinasal, ay magiging inyo hati. One half. Okay. Akala ko kung ano yung sa iyo, akin. Kung Oo. ano akin. Ang alam ko, gano'n naman talaga. Di ba? Parang lugi ka ngayon, Attorney Alan. Tatlo kami eh. Pinagtutulong-tulungan po dito, pare Benjan. Wala si Attorney Benjan eh. Akala ko din gano'n eh. Kung ano ang iyo, akin. Kung anong akin din. Minsan po talaga mapagbigay ang mga lalaki. Pero how about po, attorney, kung sa pangalan lang ng isa, nakatitulo ang isang property, automatic po ba pa rin na pareho pa rin silang may karapatan? Yes po, kasi kagaya nga po nung sinabi kanina ni Attorney Crisel, yung property regime po ang magiging basis ng ownership ng mag-asawa. So kahit pa po sa isa nakapangalan ang property, kung sa isa pa po nakapangalan ng titulo ng lupa, yung property po ay mananatiling joint owned ng mag-asawa. So kung yan po yung absolute community of property, sabi ko nga, magiging joint sila. Okay. Ngayon, although may exceptions lang siya, halimbawa po ito ay minana mo nung isa sa may asawa, minana niya from galing sa kanyang magulang na namatay, yun po ay sa kanya lang. Sa kanya lang po yun. Pag yun po ay minana niya habang siya ay kasal, sa kanya lang po yun. Maliban na lang po kung ito'y pinamana pareho sa kanilang mag-asawa. Yun yung tinatawag nating paraphernal property. Tama, Attorney Alan, Opo. Na kung sakali, Brigada Mel, dito kasi nagkakaroon din ng complications. Dun sa ating manahan, mana mo naman, halimbawa, babae, anak na babae, mana niya yun sa kanyang mother, no? So, wala yung asawa niya, nasa abroad. So, ngayon, nire-require natin na pipirma din yung asawa dito sa mga manahan as marital consent. Now, in some cases, pinapayagan ito ng BIR, ng Register of Deeds, na ituring ito na paraphernal property in such way, not necessarily required pa yung signature nung kanyang spouse. So in practice ginagawa natin yon kasi nga exception siya dun sa rule na whatever you have acquired during the marriage, if it is acquired through succession, paraphernal property mo yan, exclusively owned mo yan. Okay. Hindi na yun kasama. Yes, Dapat opo. yung kung ano lang naipundar ninyo nang kasal kayo, yun ang pwede nyong paghatian. Yun, malinaw. Ay siya, ito. Kung hiwalay na daw po yung mag-asawa, Naku, maari ano na? po bang ibenta
ng isa ang bahay o lupa nang walang pahintulot ng isa. Tony Monet. Tanungin natin si Attorney. Depende. Joke lang. So, depende ko Depende sa galit. kung paano naghiwalay. Siyempre, sa batas po natin, hindi pwede. Kasi kailangan po lagi ng marital consent. Kapag po, lalo na po kung joint, yun nga po yung sinabi na, kasi joint ownership po ito, kailangan po lagi ng marital consent if ibebenta yung property na owned by spouses. So, yun po, kailangan talaga is may pirma, may pahintulot po ng kabilang party. So kung gusto mong ibenta, kausapin mo muna. Makipag-balik kayo muna kayo. Magkabaan ng price. Pati muna kayo. Mag-usap muna kayong dalawa. Kung galit ka, isang tabi mo muna. Magpakabait ka muna. How about po kung hindi naman po sila kasal, pero matagal na silang nagsasama at sabay silang nagpatayo ng bahay? May karapatan daw ho ba ang bawat isa? Diyan po papasok ang co-ownership. Under the rules, pag hindi po kayo kasal at kayo po nakapagpundar ng property, may co-ownership po yun. Medyo may technicalities po ito, kasi may sa batas po kasi may i-define pa kung yung pagsasama nyo ba ay pwedeng valid, pwede maging valid, may impediments ba sa inyong pagsasama. May mga ganun pa po sa ating batas. Kasi minsan, pag halimbawang may hadlang sa inyong magiging pagsasama, yung airing partner ay nawawala ng share, may ganun pa po kasing technicalidad. Pero generally, dyan po napasok ay co-ownership. Co-ownership. Tatanungin ba dyan, attorney, kung anong ambag mo? Oo, meron dyan. Meron. Yun na ba yun? Tinatanong po dyan Magkano kung yung anong ambag mo? At ang contribution ng bawat isa ay kailangan patunayan sa pamamagitan ng dokumento, resibo o testimonya. So, dyan napupunta yung may ininvest ka ba, may inambag ka ba. Yun. Pero sa magandang samahan, alam natin na yan ay kung anong iyo ay akin din. Yan, di ba? Sa magandang samahan yun. Dito ngayon papasok kasi, di ba, may open na ang ating society ngayon sa nagsasama na hindi lalaki at hindi babae. Diba? Yan. So, malamang sa malamang, yung rules po na co-ownership ang mananaig sa mga properties na kanilang ipupundar. Pareho. Opo. Halimbawa po, attorney, kung nagkaroon ng anak, yung dalawang yon na hindi na nagsasama. Pwede bang yung anak, halimbawa walang last will pero namatay yung parehas na mag-asawa. Tapos may natira na yung anak nila. Pwede bang ipasa nila yung lupa't bahay na yun doon sa kanilang anak? Well, sa rules of succession po, pag doon sa ina, yung rule of succession, full rights po siya doon sa ina. Pero doon sa ama po, dahil po siya ay will be considered as an illegitimate child. Non-marital child. Yung kanya pong share ay depende kung meron pong ibang anak na legal yung pong kanyang ama. Paano kung wala? Sa kung wala po, depende pa rin po kasi may iba pa pong heirs yung kanyang ama. Limited po kasi ang rights ng isang illegitimate child sa manahan. Napaka-komplikado. Sakit sa ulo. Ibang topic yun. Oo nga. Mahaba yun. Mahaba ko sabihin yan. Pag pinasok natin yan, Brigada Mel. Siya nga. Ito po. Ano po mga dapat tandaan ng mga mag-asawa bago po bumili o magbenta ng property para po maiwasan ang problema in the future? Brigada Mel, isa sa mga dapat tandaan, una syempre ay kailangan mo nating alamin ano ba yung property regime nila. Meron ba silang prenuptial agreement o kung absolute community of property naman yan. Pangalawa is kailangan nating tingnan kung malinis nga ang titulo.
dito papasok yung tinatawag nating due diligence, no? Gaano kasinsin na tingnan, hanapin, at ang due diligence ay hindi lamang pagtitingin sa mga dokumento, ha. Kung talagang masusi ang iyong pag-due diligence, ay pupuntahan mo pa talaga yung property. Wala naman sigurong dapat na bumili na hindi mo pa nakikita kung ano yung binibili mo, no? Baka mamaya may mga tenants dyan, baka mamaya 1 hektarya, kakalhati na lang pala. No? So, parte yan ang tinatawag nating due diligence. So, dapat din na malinaw kung ano ang agreement sa contribution. So, kanino bang mas malaki ang ambag, no? Pero, in some cases, no, kapag absolute community of property, hindi na rin naman masyadong tinatalakayan. So, dapat din na kung ikaw ay magbebenta, bibili ka, both signatures ng ating mag-asawa ay present dun sa ating dokumento. So, kailangan ito ay naka sa ilalim sa isang deed of sale kung ikaw ay magbibili, no? Magbebenta. Ayan. Attorney Manette, may gusto ka pong idagdag? Actually, nabanggit naman na po ni Attorney Crisel, very exhaustive po yung mga advice na ibinigay niya as to yung dapat po nating tandaan para maiwasan yung mga problema sa hinaharap. So, I stand with what Attorney Crisel said. Okay. And ito, isisingit ko lang muna ng katanungan na rin. Kasi sa inyong experience po bilang mga abogado, ano po yung pinakamadalas na pagkakamali ng mga tao pagdating po sa pagbebenta o pagpapamana po ng lupa? Attorney Alan, hindi mo tinanong yung asawa mo. Payag ka ba? Joke lang siguro po dahil ako pinakamatanggal sa practice. Yeah, ang kalimitang problema, naging problema ng pagbili. First po ay kung kanino ipapangalan. Yan, minsan po kung kanino nakapangalan, doon ang problema. Second po, ay di yun nga po, yung authority po na nagbenta. Minsan wala sa tiwala, maniniwala kayo na, kausap ko ng mga kapatid ko, bebenta ito. Papayag ka, lalo't pagmura po ang bilihan. So, sa mga ganong misrepresentations po, nagkakatalo kalimitan. Lalo na po kung yun po ay yung mga galing po sa extrajudicial settlement, syempre hindi niyo naman po alam kung sino yung mga tagapagmana. Tapos biglang ibebenta nila sa iyo. Minsan may kinakaligtaan silang isang isang tao nasa abroad o kay yung patay na, so dapat yung mga anak noon ang magre-representa para doon sa patay, so kalimitan po ganun po ang mga problema. So kaya nga po sinasabi ko, may mga times po yung lawyer para po makasigurado sa transaction, humihingi po ng family tree. At makikita po doon sa family tree kung sino mga kailangan po merma, iisa-isayo po yun sa extrajudicial settlement. Attorney Manette, baka may idadagdag ka pa. Usually po ang karamihan din ng na-encounter ko po, may mga kliyente na dahil nagtitipid, ayaw lumapit sa lawyer, ayaw mag-consult, nagtitiwala sa mga taong kaya kong gawin yan. So, yun po yung iwasan natin. Mas maganda po kung kayo po ay pupunta sa marunong talaga, sa may alam, may lisensya, kagaya po namin mga lawyer. Kasi, mas po-protectionan po namin yung right nyo at mas titingnan po namin ng tama yung mga dokumento. Kasi kadalasan ang nangyayari, nagdodoble po lalo ng gastos. Lalo na kung hindi naman nagagawa nung tao, nung fixer, na yung mga kailangan gawin para doon sa property. So, para maiwasan nyo yung sakit sa ulo, talagang mag-consult po kayo sa professional. Yan. And speaking of consult, and speaking of consult ang IBP, dyan po sa Palyocan West, pwede po kayo magkonsulta sa kanila. Tuwing Biyernes po lagi, alauna hanggang alas 4 ng hapon, tuwing Friday. Yes, para kung may mga katanungan kayo, katulad nito, marami na pong may katanungan dito po sa ating text line at sa ating Facebook Live. Sige, pagbibigyan natin mamaya. Kaya siningit ko na yung isang tanong na iyon. Pero yung sunod na tanong natin ay, kailan po kailangan kumuha ng abogado o lumapit sa korte sa ganyan pong mga usapin? Pero ibibigay ko na yan mga kabrigada. Yung mga sagot nila mga kabrigada ay sa atin ng pagbabalik. Dahil ako'y
masama ng tingin sa akin ng aking kaharap. Pagbibigyan ko muna mga kabrigada. Siyempre, paalala po pa rin natin ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Huwag niyong kalilimutan, alas 9 na ng umaga, kanina pa ako nagpapaalala, baka hindi niyo pa ulit naalala. Sige, isingit ko pa din. Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada! Huling yugto ng ating segment na legal na usapan. 8 minuto, makalipas po mga kabrigada ang alas 9 ng umaga. Kabrigada, alam nyo ba na mahalaga po ang zinc sa production at regulation ng iba't ibang hormone sa katawan? Kabilang na po dyan mga kabrigada yung estrogen, progesterone at testosterone. Ang pagkakaroon po mga kabrigada ng sapat na zinc ay nakakatulong para po ma-maintain ang isang balance na hormonal environment at regular menstrual cycle. Ang Guard C Plus po natin mga kabrigada ay mayroon po yung zinc na mineral. Malaking tulong upang ma-regulate ang menstrual cycle, lalong-lalo na ho ng mga kababaihan. Mayroon din po yung anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagbawas ng cramps at sakit sa puson during menstruation. Kaya naman po mga kabrigada sa ating mga kababaihan dyan, alagaan ang katawan para always on the go. Isang paalalang hatid po yan mula ho sa ating Guard C Plus with Zinc. Always protektodo ang kalusugan. Type ko yan. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Type ko yan. Sige, dire-diretso ho tayo yung ating ibiniting katanungan kanina, mga ma'am and sir. Kailan po ba kailangan kumuha ng abogado o lumapit po sa korte sa ganito pong mga usapin pagdating po sa mga sa lupa, mga ari-arian? Para sa akin po, para hindi na rin po kayo lumapit sa korte. Lumapit muna sa abogado. Lumapit daw kayo sa abogado. Sa abogado. Sa simula pa lang po, para maayos po lahat. Lawyers may be expensive at times, pero yung gastos nyo po sa abogado ay mas maititipid po ninyo kaysa kayo magkaroon ng kaso in the future. Yan pa. Attorney Totoo yan. Gazelle. Lumapit na agad sa abogado. Walang masama kasi na magtanong kung kayo ay naguguluhan o gusto nyong manigarado sa isang bagay at ito ay usaping legal. Lalo itong pagbili o pagbebenta ng lupa ay napaka-sensitibong bagay yan. So, marapat na magtanong agad sa mga lawyers kung paano ang mga dapat yung gawin, ano yung mga dapat na steps na gawin para maprotektahan ang inyong karapatan at ganun din para hindi kayo maloko. So, karaniwan na kailangan nyo na talagang lumapit sa abogado kapag gusto nyong, syempre, magmamanahan kayo. Syempre, magpapagawa kayo ng extrajudicial settlement of estate. Hindi po yan isang bagay na isa-search nyo lang sa Google. Kasi meron po mga provisions sa legal document na yan na kailangan ay naka-reflect at maaaring ma-invalidate o kaya ay hindi tanggapin ng mga ahensya ng gobyerno ang inyong dokumento kung may mga kulang na provisions dyan. So example na rin po, ang mga co-owners ay gusto nang maghati-hati o syempre magpapasukat ngayon si co-owners, 'di ba? Maggagawa ng partition agreement. Kailangan niyo na naman ng lawyer diyan para sa bagay na 'yan. Halimbawa naman Attorney Monet, no, yung napeke tayo sa titulo. Ano bang kailangan nating gawin diyan? Sige nga. Pinasaksa niya yung bola. So, di ba, pag po, halimbawa, napeke tayo sa titulo, lalapit pa rin talaga tayo sa abogado para masolusyonan yung problema na napasok natin dahil nga dyan sa mga pagkakamaling nagawa. At saka, sabi po nila, di ba, hindi natin matutumbasan ng peace of mind. Kaya, para kampante po kayo at saka kumbaga yung kalooban nyo is lagay na talagang maayos dahil hindi rin naman po birong halaga yung ginagastos sa pagbili ng lupa, ng property, lalo na po ngayon ang property natin napakataas na po ng value. So para at least kampante kayo na yung investment nyo po ay napunta sa tamang paraan, walang magiging problema, pinakamaganda po na simula pa lang lumapit na talaga sa lawyers.
Sige, ito po. Ano po ang inyong mga paayo sa mga pamilyang may shared property para po mapanatiling maayos yung samahan at malinaw ang karapatan ng bawat isa? Ayan, Brigada Yun. Mel, magki-Christmas party na naman, no? May May joke mga dyan eh, di ba? reunion. Sabi nila, Anong games? agawan lang yan. Anong games ang pwede mong sa mga reunion pag mga Christmas party? Oo, Agawan yan. ng lupa. Yan ang example. So, ano ba ang maiipayo namin? Maipayo namin sa mga co-owners pa rin, mabuti na mag-demand na kayo ng partition. Kasi in such way, malalaman mo na talaga agad kung alin yung sayo, mabibigyan mo ng kaukulang pansin. Kasi alam mo na dito sa lupa na ito, halimbawa, 200 square meters sa akin. Yan. So, pwede mo na yung pabakuran, pwede mo na yung pagandahin. So, yan. So, isa pa rin is, kailangan linawin ang hatian nila sa gastos at karapatan. Siyempre, kasi minsan kung halimbawa building yung minana nyo, may maintenance yan. O kung hindi kayo naghahati-hati dahil hindi kayo nag-uusap-usap sa gastos, maaaring isa lang ang nagbabayad niyan. Tapos sa reunion, isusumbat niya sa lahat ng mag-anak niya, di ba? So yan ang example. So kailangan mag-set din ng regular na family meeting o usapan tungkol sa mga property, sa pangangalaga, sa pagbabayad. Yan, kagaya niyan, matatapos na naman ang taon. Magbabayad na naman tayo ng panibagong amilyar o yung tinatawag nating real property tax. So, kung co-owners pa rin kayo sa isang property na yan, syempre, kailangan hati-hati kayo sa gasto sa pagbabayad ng mga kaukulang taxes. Yun. Ano pa, Attorney Monet? Meron ka pang naisip? Actually, yun yung nakakalungkot po, Kasi kung sino pa yung magkakamag-anak, sila pa yung nag-aaway-away. So, nakakalungkot na darating sa'yo, magko-consult, tapos kaaway si kapatid, si ganyan. Usually, ang nagiging problema po kasi yung verbal agreement. Hindi po nagkakaroon ng written agreement. Yun po yung sinasabi ko na as early as now or hanggat magkakasundo po kayo, magkaroon na ng written agreement. Kasi hindi natin alam in future yung mga anak-anakan na natin, minsan sila yung mag-aaway-away. So at least, simula pa lang, nakalatag na po ng ayos yung sharing ng bawat isa. Maiiwasan yung pag-aaway in future. Tama po yung kay Attorney Monet. Sa ngayon po, okay kayo. Kasi, magkakapatid, okay na sa atin yan. Basta alam natin gato ang ating hati, okay na. Pag sila po ay mga namatay na, diyan po nagkakaproblema. Hindi naman not necessarily dun sa mga apo, sa mga magpipinsan, hindi yun Minsan po kasi, nakakapag-asawa ng mga hindi part of the family, doon po minsan nagkakaroon ng interest o ng issues. So, kaya po maganda po habang maayos pa po ang usapan, nilalagay na po in black and white. Yes. Para po in the future, meron pong pagbabasihan kung paano po ang tamang hatian. Or, mas maganda po, nahati na nga during the time na ayos pa po sila. Mas maigi nga yun. Ito lang mga agrabyado at lahat ay alam nila na pantay-pantay. At saka, Brigada Mel, maiipayo ko rin na lalo kung itong inyong paghahatian ay isang lupa, talagang kailangan nyo pong kumuha ng geodetic engineer na magsusukat. Kasi yung iba, dun sa partition o dun sa manahan nila, sinasabi nila na halimbawa ay 300 square meter kay ganyan, kay ganito ay 300. Hindi naman nila alam kung ano ang meets and bounds dun, ang boundaries. So, kailangan talaga, maiipayo ko po talaga, just to be sure, para maging precise po yung mga sukat natin, ay kumuha po tayo ng services ng geodetic engineer. Ayan. Medyo may presyo din yan. Subalit ito ay isang bagay na kagaya nga sabi ni Attorney Monet na makakapagbigay sa inyo ng peace of mind. Ayan. Malinaw. Opo, ito muna tayo mga ma'am and sir kasi may mga nagtatanong dito sa ating text line. Text line at Facebook Live. Hindi ko kayang basahin yung kanyang pangalan pero babasahin ko na lang yung message niya. Ask ko po, if 3 kayong magkakapatid, patay na ang nanay ninyo at iisa ka lang na anak sa loob ng kasal at ayaw ka kilalanin ng mga kapatid mo sa labas, pwede po bang maghati na lang po sila sa isang parte? Parang baliktad. Parang baliktad ang nangyari sa kanya. Yung mga non-marital children pa yung hindi kumilala sa kanya. So I presume na may ibang more than one itong properties ng kanilang magulang. Sabi dito, pwede ba na maghati na lang sila sa isang parte at sa legal na anak ang buong
parte. Mm-mm. So, parang dalawa yung property nila. No? Mm-mm. So, in some cases, pwede naman yun, provided na may waiver of rights kung halimbawa gusto mong mas makalamang yung isa. Kasi sa batas, merong hatian yan eh. Isang buong share ang sa legitimate, 1/2 share sa non-marital child. Yan. So, may hatian na nakalagay doon sa ating succession laws. Ngayon lang, kung halimbawa hindi naman bawal yun, ano, yung magparaya ka. In fact, kung gusto mong magbigay ng more than what you deserve or what you are entitled to, pwede ka namang by way of donation or waiver, mag-waive ka dun sa mga parte na gusto mo nang ibigay dun sa iba mong kapatid. Pwede po yun. Pero siya ang may mas karapatan. Opo. Pero yung pinaka-anak na nasa loob ng kasal, siya talaga yung may right doon. Oo. Hindi naman necessary na wala yung iba. Meron din. Kaya lang yun nga, meron lang specific na paghahati na nakapaloob sa batas, no? Siguro kailangan din muna nilang tingnan yung property po ba ay saan po ba nakapaloob yung property? Kung ito po ba ay conjugal property do sa loob ng kasal or ito po ay paraphernaal property. So may Sa mother side titingnan po natin muna 'yon para po malaman kung may share talaga po yung dalawang anak sa labas. Okay. Okay. Ito pa, galing kay Sir Jomar Gutierrez. Ask ko lang po, nabentan po yung isang parte ng inaalagaan ng tatay ko, pero hindi po nalaman ng tatay niya. Daw po? Naibenta ng hindi nalalaman ng kanyang tatay. Ano po ba? Inaalagaan? Oo, parang inaalagaan sigurong Ano po kaya? Medyo hindi ko alam kung inaalagaan eh. Ano ba to? Inaalagang lupa? Oo, hindi ko alam kung may inaalagaan. May right of ownership ba siya o tenant lang siya. So, ang hirap pong sagutin. Oo, pero dapat alam. Kasi kung may-ari yung tatay mo, kailangan kung may-ari niya. po, dapat may malaman niya. Pero kung siya po ay, yung nga, tagapag-alaga, tenant lang, baka caretaker, pwede pong hindi. Kasi naibenta hindi ng naman po siya- caretaker. Baka ganun yung senaryo. Naibenta ng caretaker yung pag-aari ng tatay niya. O hindi naman pwede yun kasi hindi naman kanya yun. Sabi nga, you cannot give what you do not have. Diba? Pero kung ang tatay niya ang yung tenant at ibinenta ng may-ari, wala talaga, okay lang yun. Kasi, siya ay tenant. Sige. Ito, may nagtatanong dito sa ating text line kanina. Medyo out of ng konti sa ating usapin, pero gusto ko pa rin itanong ito, mga ma'am and sir. Kasi, paano po kaya yung bahay sa pag-ibig? Yung sinalon naman po, sinalon, paano po kaya ang pagpapalipat po ba ng 10 years na po daw na nahuhulugan? Paano po kaya ang ganun? Kung pwede na daw na ipalipat sa kanila. Very common po yan, yung mga pasalo kasi minsan doon nakakatipid din yung iba kaya tumatanggap ng pasalo. Pero ang alam ko po kasi dyan ay hanggat hindi fully paid ang pag-ibig, ang kinikilala po talaga na mortgagee ay yung seller kung sino nag-enter doon sa contract with pag-ibig. So ang pinakamaganda po dyan ay tapusin ang pagbabayad sa pag-ibig, i-release po ng pag-ibig yung mga papel, tapos saka po magkaroon ng deed of sale with the seller para po ma-transfer naman nila from seller kasama yung mga certificate of full payment from pag-ibig doon sa pangalan naman po nila. Ng sumalo. Ng sumalo. Po. May habol po bang anak na legal sa properties ng ama pero nakapangalan sa kabit yung properties? Naku, ang hirap nito. Medyo. Kailangan po kasi natin tingnan kung paano rin po muna napapangalan doon sa other woman. Sa other woman o sa yung pong property. Legitimate po ba yung pagpapangalan sa kanya o hindi? So before po malaman ng karapatan po noong anak. Kasi po, syempre, may mga legitimate naman pong paraan para sa kanya kung talagang doon po sa babae yung property. Pero kung ito po ay talagang sa ama at nagkaroon po ng transfer papunta po doon sa kanyang babae, that is illegal kasi pinagbabawal po yun sa atin sa kung kahit donation man yan, that is
frowned upon and may karapatan po yung Pwedeng anak. habulin Opo. ng anak. Yun. Sana po ay nasagot namin yung mga katanungan. Pero bago tayo mag-commercial ulit, Attorney, baka may gusto kayong ipahabol sa ating mga tagapakinig, mga paalala. Go ahead po. Opo. Number 1 po, patuloy po kayong sumubaybay dito po sa ating programa. At kami po mga lawyers po sa Integrated Bar of the Philippines ay lagi pong pupunta rito para po magpagbigay na kaunting tulong at dunong legal para sa inyo. Gayun din po, ang aming pong opisina ay open Monday to Friday. Pero po ang aming free consultation po ay every Friday, 1 o'clock to 4 o'clock po sa IBP building. Sa may likod lang po yun ng SM sa may Palyokan West. And to our members of the IBP in Batangas, we will be having our year-end party. Kasabay po ng induction po ng Lipa Lawyers League sa Lipa on December 5. So wala pong registration, but please bring a gift for our raffle of worth 1,000 pesos. And ano ba attire? Coat. Hollywood Glam. Hollywood Red carpet Glam. glam. Red carpet tayo. Medyo rarampa po tayo ng konti mga aking po mga panyero-panyera. Red carpet glam yes. tayo Po. dyan. Sige po. Oo, baka may mga babatiin kayo, mga mamen sir. Ako, gusto ko lang batiin na baka nakikinig sa atin ang aming kagalang-galang na punong bayan, Mayor Dong Villena. So sa lahat po ng mga taga-Taysan ay isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At abangan nyo po ang mga proyekto nakahanda para po sa mga mamamayan ng Taysan. Hatid po sa inyo ng ating punong bayan, Mayor Dong Villena. Apo, sige po, Attorney Monet. Batiin ko lang po yung family ko, mami ko, daddy ko sa Lipa, and yung mga kapatid ko, and yun nga, yung husband and anak ko. Hello. Mababati. First po ay happy birthday po sa aking kuyang Michelle Alwin Castillo. Pasensya po, hindi po nakadating kagabi. Sa mga kuyas po ng Eagles? ng Philippine Eagles, Yaka PE na nagkaroon po ng National Assembly po ngayon dito po sa Batangas City. Welcome po to Batangas and to our Governor Kuya Angel Balmes. Tapos syempre po, ang aking pong kasama, si Atty. Benjan, hindi babatiin. Kaya po Batiin ako naman pinapunta natin niya si dito. President natin, At si President Dindo. President Dindo, kay Atienza. Atty. Joel Atienza. Sa amin pong clerk, yun po, hindi hindi babatiin, si Maring Tina. Okay. Opo. At saka pong may bahay. Yun po may bahay talaga. Yun, may bahay. Importante Kanya yun. yun. Tsaka sa dalawang anak, kay Anton at kay Allen. Yan. Maraming salamat po mga mamen sir sa uulitin po. At syempre mga kabrigada, magbabalik pa ako dahil, ano pa ba? Meron tayo mga kabrigada na kaunti pa na mga ibibigay sa inyong mga impormasyon. Okay? Pero bago ang lahat mga kabrigada, huwag niyong kalilimutan at wait lang muna, bibigyan mo lang ako ng kaunting-kaunti lang, Brigada Jem. Oo. Siyempre mga kabrigada, huwag niyong kalilimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.